Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Kamustahin natin etong si Kong Sabong. Kamusta ka na, Kong Sabong? Kong Sabong, ano ba nangyari? Ano ba balita sa'yo? Ako, meron tayong Kong Iyot, meron din tayong Kong Sabong. Ayan mga kababayan, si Kong Sabong, oh. Busy. Habang nasa trabaho mga kababayan, busy. Busy sa panonood ng Sabong. Ayan mga kababayan, sabi niya, hindi naman daw siya nagsasabong. Nanonood lang. Sa gitna ng trabaho, mga kababayan, nandyan po siya sa gitna ng session, dyan po sa House of Representatives. At nagpaliwanag siya mga kababayan. Ewan ko paniniwalaan niyo yung paliwanag na itong Tolongges na to. Ako hindi ako naniniwala dito eh. At sa totoo lang, dapat humingi ka na lang ng tawad. Mag-sorry ka na lang. Lalong-lalo na doon sa mga bumoto sa'yo. Pero mo, binoto ka ng mga constituents mo. Ano to eh? AGAP party list. O yung mga bumoto sa AGAP party list. Eto po, Masdan, ang binoto ninyo. Binoto-boto ninyo para kayo'y tulungan, para kayo'y i-represent dyan po sa House of Representatives. Tapos yung inyong representante ay nanonood po ng Sabong habang siya ay nagtatrabaho. Walang hiyaya. Nakakahiya. Kamusta na ba to si Kong Sabong? Ano nababalita rito? Nagpaliwanag na ito mga kababayan eh. Ito, pakinggan natin yung paliwanag niya. Kong Sabong, take it away. So yun, kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sa... Ay, fake news daw yan. Ano fake news? Fake news ba yung nanonood ka? Kitang-kita nga. Kitang-kita ka sa camera. Kitang-kita doon sa cellphone mo. May dalawang manok. Ano yon? Hindi ba sabong yon? Ano yon? Beauty contest ng manok? Meron naman beauty contest ang mga manok, mga kababayan. Meron naman ganon. May pageant na ba? Ang tawag doon? Kak pageant. Meron na bang ganon? Parang wala naman, congressman. So malamang kapag may nakita kaming dalawang manok doon, sabong yun. Bali sana kung marami. Pwede sabihin natin nagmi-meeting yung mga manok. May meeting, may caucus. O may election. Pero pag may dalawang manok dyan, alam na yon. Sabong yun. Kong Sabong. Sabong po yun. Tapos sasabihin nyo fake news na nanonood. Kitang-kita nga na nanonood kayo. Sinasabi niyang fake news, nagsasabong siya. Hindi naman daw siya tumatalpak. Hindi siya nagsusugal. Ano pa sabi niya? Sabong, hindi ko lang kung anong iyong motibo. Pero anong motibo nung nag-camera, nung kumuha sa'yo? Actually, walang motibo yun eh. Sa tingin ko wala namang motibo eh. Ang nagkataon lang siguro na kinukunan niya yung mga congressman kasi lahat po kayo ay representative. So kayo po ay public figure. Sinasabi niya kasi, ano motibo na ito? Bakit ako kinunan ng camera? Kinunan ng litrato habang nanonood ako ng Sabong? Anong motibo? Wala. Kasi alam niyo kayo mga congressman. Mga congressman, mga senatong, sa totoo lang, kayo po ay public figure. Kayo po ay merong responsibilidad sa taong bayan. Kayo po ay nandyan sa pwesto ninyo, nakabarong kayo, tinatawag kayo mga honorable, hindi naman mga honorable. Diba tinatawag kayo, Your Honor? O bakit? Bakit kayo tinatawag na Your Honor? Kasi yung position ninyo, kayo ang nag-represent ng inyong party list. O lalong-lalo na ikaw, AGAP, party list.
Ikaw ay representante. You represent those who voted for you. So dapat, ikaw bilang congressman, lahat ng kilos mo dyan sa trabaho mo, iniingatan mo dahil nakabantay sa'yo ang taong bayan. Tapos sisisihin mo yung cameraman. Ba't sisisihin mo yung cameraman? Nagpapasalamat pa nga kami doon sa cameraman. Dahil nakita namin na ikaw pala, oras ng trabaho, ang ginagawa mo ay nanonood ka ng sabong. Instead na makinig ka o maki-cooperate ka dyan sa nangyayari dyan sa sa house. Anak ng teteng, sinisisi mo pa yung cameraman. Kami nagpapasalamat sa cameraman. Dahil nakita namin na ikaw hindi mo siniseryoso trabaho mo. Boring ka ba? Boring? Kung boring ka dyan sa trabaho mo, mag-resign ka na lang. Di ba? Saan yung barong mo? Tignan mo. Kung boring ka, ayaw mo ng trabahong ganon, naboboring ako. Nonood muna ako sabong. Sa pula, sa pude. Meron o wala. Mag-resign ka na lang kung naboboring ka sa trabaho mo. At mas na-entertain ka dun sa dalawang manok na sinasabi mo hindi naman nagsasabong. Beauty contest siguro. Beauty contest ng manok. Yun na lang gawin mo. Pumunta ka sa probinsya nyo kung may alaga ka ng manok. Kasi balita ka may alagang manok to. Di doon ka. Tigilan mo na yung pagiging congressman mo. Dahil hindi ka pala na-entertain. Boring ka pala, naboboring ka pala sa trabaho mo, bakit tumakbo-takbo ka bilang congressman, gumastos ka pa para lang mapwesto ka, tapos maboboring ka pala sa trabaho mo. Tapos nagagalit ka doon sa cameraman. Kung sino ka man cameraman, maraming salamat sa'yo. Yung kumuha ng litrato, maraming salamat sa'yo. Huwag ka magsusorry dito. Dapat siya ang mag-sorry, dapat siya humingi ng tawad dun sa mga bumoto sa kanya, dyan sa AGA party list na yan. Tapos nito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita, ang akin lamang. Wow, kapal na mukha. Siya pa raw ang nagpapatawad. Inang yan. Siya pa ang may gana na magpatawad. Oy, congressman, ikaw ang dapat humingi ng tawad. Kapal na mukha mo Pinapatawad mo yung cameraman. Sa totoo lang, nagpapasalamat kami sa cameraman. At isa pa, hindi po yun, sa tingin ko hindi po invasion of privacy kasi nandun ka sa trabaho mo Public figure ka Lahat ng ginagawa ninyo, nakikita yan sa camera. Kaya dapat mga kababayan, lahat po ng ginagawa ng mga public officials, dapat po transparent. Dapat po nakapubliko. Para alam natin kung sino-sino ang mga tarantado, mga magnanakaw, sino yung mga loko, sino yung mga tamad, sino yung masipag na nagtatrabaho dyan po sa kanilang mga pwesto. Di ba? Hingi ng tawad siya. Pinatawad mo. Wow! Ang kapal naman ang mukha mo. Grabe. Ano pa? Masasabi, wag mo nang ulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Ngayon po, hindi nyo kakasuhan. Hindi na. Okay. Hindi makukulong yun. Bakit makukulong? Nandun ka sa pwesto ng trabaho mo, accountable kayo sa mga tao, accountable kayo sa mga nagpapasweldo sa inyo. Papakulong mo? Dapat nga ikaw makakulong Dahil swelduhan ka ng bayan, imbis na magtrabaho ka ng maayos, gagawin mo, manonood ka ng sabong o sabi mo practice lang dahil pinadala sa'yo ng pamangkin mo, kamag-anak mo yung bagong manok. Pero mo ito mga kababayan. Oras ng trabaho. Magtitext sa'yo magtitext sa'yo yung pamangkin mo, kamag-anak mo. Kung sabong, meron po tayong bagong manok. Ito, magaling magaling ito sa talpakan. Padala ko sa'yo. Di pinadala niya. Link daw Pagtingin niya na link, nagulat na lang daw siya Nagulat siya sa link. So, tas nakita niya na.
napasarap siya sa panonood. Ang galing nga siguro na itong manok na to. Panalo ako rito, yayaman ako rito. Oh. Oras ng trabaho, hindi ba pwedeng tingnan mo yung sinend sa'yo ng pamangkin mo, kamag-anak mo, after na ng trabaho ninyo? Kapal na mukha mo. Sisisihin mo pa yung cameraman? Kapal na mukha nito bakit hindi mo muna hintayin na matapos yung trabaho nyo bago buksan yung mga link ng mga messages o kung meron kang chatmate o textmate? Hindi ba pwedeng maya-maya mo tingnan after ng trabaho mo? Dahil dyan, nakita ka. Magagalit ka sa cameraman. Kami nga, nagpapasalamat sa cameraman dahil na-expose siya yung mga katulad ninyo na hindi nagtatrabaho ng maayos. Wow, kapal ng face mo. Eto mga kababayan, meron pa siyang paliwanag. Ano po, sabi nga ho, yan part of the territory, Kong, at sabi nga sa bilang public servant, talaga ang mata ng publiko, mata ng nariyan, nakatutok, kaya lang ho ngayon, digital na, Kong. Oo nga naunawaan ko naman yun, kaya lang, sana binigyan din tayo ng pagkakataon na tanungin kung ano ba yung kanyang nakuhanan. Kasi, alam mo, tayo may tinatawag na privacy. Pero anong privacy sinasabi mo? Privacy, kung nando ka sa kwarto mo, doon ka kinuha ng camera, yun ang privacy. Pero doon sa mismo, sa House of Representatives, doon sa opisina ninyo, nagtatrabaho, kitang-kita mo naman na may mga camera, lahat nagtatrabaho, tapos ikaw nanonood ka ng sabong. Anong privacy sinasabi mo? Privacy, kung nandun ka sa bahay ninyo at kinukuha ka ng camera, yun pwede ka magreklamo, invasion of privacy. Pero oras ng trabaho, anak ng congressman ka. Ano sinasabi mong privacy? Na hindi dapat pakialamahan ng kahit sino. Ayan kamali. Diyan kamali, congressman, kung sabong, diyan kamali. Karapatan namin makialam. Lalong-lalo na ikaw ay nasa oras ng trabaho mo. Karapatan namin makialam dahil ikaw ay pinaposweldo ng taong bayan. Yung kinikita mo dyan, yung sweldo mo dyan, galing po sa taong bayan. Anong walang pakialam? Hindi ka pwedeng pakialaman? Anak ng toko, hindi mag-resign ka na lang. Hindi ka pwedeng pakialaman? Wow! Kapal na mukha mo Hindi raw siya pwedeng pakialaman, mga kababayan. Public servant ka? Dapat serbisyo publiko ka? Dapat nakatutok ka sa trabaho mo? Tapos, nanonood ka ng sabong? Sasabihin mo, hindi ka pwedeng pakialaman? Kapal na mukha mo. Alam mo ko, mag-resign ka na lang. Private citizen, hindi mo pwedeng basta kuhanin kung ano nilalaman ng iyong cellphone nasa konstitusyon niya. May Utaragis. Ginagamit mo pa konstitusyon. Alam mo, congressman, mahiya ka. Mahiya ka sa mga bumoto sa'yo. Kaya ay bumoto sa AGA party list, alam niyo, nakakahiya itong inyong representante. Ibig sabihin, hindi niyo siya pwedeng pakialaman? Hindi naman hinalungkat cellphone mo Hinalungkat ba cellphone mo? Hindi naman Kitang-kita sa camera. Anong sinasabi mo nga hinalungkat ang cellphone mo? Pinakialaman na laman ng cellphone mo? Hindi pinakialaman yan. Kitang-kita lang talaga. At nahagip ng camera. Ayan po ang tinatawag na transparency. Tapos, imbis na mag-sorry ka, imbis na humingi ka ng tawad sa constituents mo, doon na lang sa bumoto sa'yo, wag na sa amin, doon lang sa bumoto sa'yo, mahiya ka, mag-sorry ka. At sabihin mo, simula ngayon, hindi na ako manonood ng sabong habang ako'y nagtatrabaho. Dahil nakakahiya po yung ginawa ko. Dapat gano'n na lang sinabi mo, hindi yung justify mo pa yung ginawa mo. At meron ka pa nalalaman na privacy. Kapal ng face mo. bit of rights ng mga batas. Pero hindi lang aking importante. Kaya ko lang naman sinasabi yun para malaman din ng tao na
walang karapatan ng kahit sino na pakialaman ang iyong private conversation o communication na nangyayari sa iyong cellphone. Pinakailaman ba yung conversation niya? Hindi naman eh. Pinagsasabi na ito. Nangyari na yan. Sabi ko nga, pinatatawad ko na kung sino man ang gumawa ng ano man ang kanyang motibo. Kapal na mukha. Siya pa talaga nagpatawad. Lupit mo, Kong Sabong. Ang importante ay may paliwanag ko yung parte. Okay. So, importante daw na paliwanag niya. Wala. Hindi naman katanggap-tanggap paliwanag mo eh. Kasi, imbis na aminin mo ang kasalanan mo, mag-sorry ka, tinuturo mo pa yung iba eh. Sinisisi mo pa yung iba eh. Siraulo ka pala eh. Kaya mga kababayan, eto si Kong Sabong ay tinanggal po bilang miyembro ng Commission on Appointments. Tingnan mo. Yung mga kasamahan mo na miyembro ng Commission on Appointments, tinanggal ka na. Dahil hindi ka mabuting halimbawa para sa kanila. Pero mo, Commission on Appointments. Tama ba ako? Commission on Appointments. Ikaw ay kasama sa mga namimili na mga i-appoint sa mga posisyon sa gobyerno. Ikaw ay isa sa nag-a-approve. Pero ikaw mismo ay hindi nagiging halimbawa. Pero mo nag-a-appoint ka, kasama ka na sa nag-a-approve, tapos ikaw mismo dapat hindi ka nandiyan sa posisyon mo. Dahil imbis na nagtatrabaho ka, anong ginagawa mo kung ano-ano. Di ba? So, hindi mo deserve na maging miyembro ng Commission on Appointments. Dapat sa MTRCB. Ma'am Lala Soto, isama nyo na lang to sa MTRCB. Total, mahilig pala manood to ng mga kung ano-ano sa cellphone. Magaling po itong pwede nyo kuning anong tawag doon, deputy. Total, mahilig manood ng mga sabong kung ano-ano. Gawin yung MTRCB deputy. Diba? Hindi ka pwede sa Congress kasi madali ka pala mainip, naboboring ka. Dapat doon ka sa MTRCB. Mag-rate ka ng mga pelikula. Total, yun naman pala gusto mo. Hindi ka dyan sa Commission on Appointments kasi hindi ka karapat-dapat, hindi mo deserve. Mag-a-appoint ka tapos ikaw naman pala palpak na dapat hindi ka na-appoint dyan sa pwesto mo. So ito pong si Nicanor Briones ay tinanggal po, mga kababayan, bilang miyembro ng Commission on Appointments pagkatapos makitang nanonood ng isabong during 28th Congress opening. Ayan. Sige. Talpak pa more. Sabi na Atty. Beno, sabong pa more, nag-report ang presidente, ikaw naman nagsasabong. Ang kapal ng face mo. Ayan mga kababayan, nangyari po kay Kong Sabong, natanggal po siya bilang miyembro ng Commission on Appointments dahil po sa kanyang kapalpakan. Etong kanyang ginawa na habang ang Pangulo ay nagre-report o hindi natin alam kung anong oras yan o nagbobotohan dyan po sa Congress. Nagsasalita yung mga ibang congressman. Pero mo, nagsasalita yung ibang congressman, ikaw nandyan nanonood ng sabong. Bastos ka. Diba? Hindi mo binibigyan ng importansya yung nangyayari dyan sa trabaho mo. Tapos membro ka pala ng Commission on Appointments. Dapat talaga tanggalin ka bilang membro. At ilagay ka doon sa MTRCB. Sa MTRCB ka na lang. Mahilig ka pala manood. Ano ba yan? Congressman Sabong? Okay. Alright, so yun lang po muna mga kababayan ang ating update dito kay Kong Sabong. Siya po ay tinanggal bilang miyembro ng Commission on Appointments na dapat lang talaga dahil ililipat na po siya sa MTRCB. Ma'am Lala Soto, pwede po ito. Pwede po itong maging deputy. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.